magandang oras. Paos pa din at ito yung dito kami sa ngayon sa kasama ko yung sila ni Mira, yung pamangkin ko isa at saka yung kambal ko nandyan. Ito yung itong lugar na to, ito. Kita natin ito. As usual wala akong gimbal na naman ulit. Ito yung bahay na tinumba ng bagyong Nitang. Kung naalala nyo, i-google nyo na kung anong taon yun. Ito yung bahay na ito sa ground zero na to siya. Ito nagiging namin dati, tirahan na yung bahay namin talagang talaga yun. Mataas na bahay, dalawang palapag, tapos isang iglap lang, bagsak. Dito yun. Dito siya. Tapos ito yung lupa na to, dito kami pinanganak na magkapatid. So dito sa kabila, pwede pa tayo makadaan dito, kung saan talaga, ito yung lugar kung saan kami pinanganak talaga. Dito kami lumaki, dito kami lumaki at saka dito kami nangarap talaga na magiging kung anong pinangarap namin dito tayo sa kabila. Ito ang sobrang sukal na kasi wala nang tao dito. Ang mga tao din na nakatira sa mga ganitong lugar, nakatira na sila sa mga sa mga kanya-kanyang barangay. So kaya masukal na siya, magubat na. Ito yung lugar kung saan talaga dito kami, bago kami lumipat dyan sa kabila, dito talaga kami pinanganak. Lahat kami magkakapatid na 8. Ito. Kaya lang puro na nga lang punong kahoy dahil na siya, wala na nakatira dito. Andyan pa rin yung mga kakao ng nanay ko na tanim niya. So ito yung lugar na to, dito kami dumadaan bago kami papasok sa loob ng bahay. Ito yun. Ito yung nagiging Oo. Kaya dito tayo pinanganak talaga bago tayo napunta sa kabilang side na yan. Tapos dito yung pinaka-garden namin. Ito yun. Lahat kaming may mga memories dito. Ito yung namin, lugar na napaka memorable talaga to. Dito kami lumaki, dito kami nangarap, dito kami nag-aral ng basta lahat ng mga bagay na tinamasa namin ngayon, dito nag-umpisa sa lugar na to. Ito yung mapakita ko sa inyo yung paligid na yan na puro bundok. Tapos yung mga yan sa may palayan yan dyan. Kawayan, nandyan na yan. Tapos ito yung mga tawag na buli, nandyan yung puno, pero dito pa ako niyan, mga ilang taon na yan. Nandyan pa din pala siya Ito yan siya. Ang bato dito yung banda na. Dito yun may bato kaming, may palatan na itong malapad na bato. Mayroon dito. Bahay naman siya na hindi magandang bahay naman talaga. Yung bahay lang talaga na typical na probinsya ang dating. Di ipil-ipil. Kana. Jibilinan. Ang jibilina ani ahon ni tinanim sa una. Jibilina. Ahon na tinanim pa. Ito yon dito ang may mga dito. Bato. Ha? Kaya nga ito yung lugar na to, dito yung parang kusina namin. Ito dito. Dito yung sala. Naalala ko talaga yun. Tsaka dito yung tatay namin dito talaga siya na mahinga ng tuluyan niyang hininga. Dito siya binawian tong lugar na to. Kaya pinuntahan talaga namin ito kasi memories kasi talaga namin to Ako mapaiyak talaga ako dito dahil dito kami lumaki. Sabi ko nga dito kami nangarap. Paano mangarap? Matuto dito. Kaya di namin bago kami babalik sa Maynila, talagang pinuntahan muna namin to kasi at least man lang mabisita namin to kahit wala nang bahay dito. Ganito na lang. Mabisita namin to at saka dagdag na rin to memories sa aking mga video kasi nga gumagawa ko ng mga video sa mga memories ko. Kaya di namin to pwedeng di puntahan. Ito yung mga tanim ng nanay ko, buhay pa siya. Ito yung mga kakao. May bunga. Dito siya. Ayan na yung kakao. Ayan, kita nyo yung kakao na yan. Ito may isa sa taas. Ayan. Sobrang tagal ng kakao na ito. Ito may mga buling. Talagang masukal na kasi wala nang nag-aalaga. So ito yung
lugar dito naman banda, yung daanan namin, tingnan nyo yung daanan namin kasi ang hirap talaga ng daanan. Lalo pag tag-ulan, ulan at tag-ulan, tapos ang putik. Ito yun siya, nadaanan natin. Basta, ano lang tayo dito, sandali lang tayo kasi medyo nakaabulay kami ng oras. Ipakita ko lang sa inyo yung daanan namin, kung saan kami dumadaan pag pupunta kami ng baryo. Pasaway. Meron dyan kang may shrimp yun na Wala yan. na ano na nakuha. So ito yung lugar na to, ito yung nagiging ground zero nung dito nga yung lumipat ng tatay ko, ganyan sa kabila, lumipat siya dito dahil maganda ro dito yung overlooking kasi dito. Kaya naisipan nito magbahay kami dito. Na bahay naman na dalawang palapag nga. Kaya lang yung bahay na yun, hindi man talaga ganoon ka-konkreto kasi di pa uso noon na magkonkrito-konkreto talaga ng husto ng bahay na may mga bagyong dumaan. Pero dumaan ang bagyong Nitang, doon na na-realize sa mga tao na dapat pala medyo matibay-tibay ang bahay. So lumipad ang bubong, lahat ng mga lumipad. As in, bagsak, plakdak ang bahay namin. So dito siya nagbahay. Ayan yung overlooking na makikita natin dyan kung bakit siya lumipat dito. Kasi ang ganda talaga ng tanawin dito, banda rito. Kailangan ngayon matataas ng puno. Ayan oh. So ayan. Makikita natin yan dyan, overlooking yan, yung dinaanan ng nakarang araw. Ayan yung bundok na yan. Tapos dyan, dito kasi makikita pa to dito dati kasi wala pang mga punong kahoy na matataas. Itong lugar na to, katulad dyan, napaka-overlooking dito. Kaya ngayon, hindi natin makita kasi gawa nga ng mga kahoy na matataas na. At saka mag-iba talaga yung lugar na wala na nakatira. Tsaka yung daanan namin palayan, as in talagang typical ka na katira ng bundok. Tsaka ito yung pinaka-memories ko na ito yung punong santol. Yun makikita natin. Mas matanda pa sa amin yan. Ayan, yan. Punong santol yan. And then, basta ito, napaka-memories namin tong lugar na to. Dahil dito talaga kami lumaki. At saka, ang hirap ng buhay namin dito dati dahil iigib, magbayo, magsibak ng kahoy. Ang hirap ng buhay. Dito namin nadaanan yung buhay namin. Kaya dito, sabi ko nga, dito kami nag-umpisa na mangarap sa buhay kung ano ang pwede namin gawin sa buhay. Wala naman kami lahat nakapagtapos na pag-aral. Kami lahat wala nakapagtapos. Kaya ngayon, kahit busy kami doon, kahit gahol na sa oras, talagang nandito. Pinuntahan namin to kasi gusto namin tumadalaw dahil dito nga kami lumaki. Napaka-importante namin mapuntahan itong lugar kahit ganito na lang, lupang bakante, mga sandamakmak na punong kahoy makikita. Tara na. Para awan po ko. Para may daanan pa kasi kaming mga kamag-anak dito, naghanap din ng mga lambing-lambing kunti. Daanan daw kahit man lang charla-charla na patalsik-talsik sa laway. So daanan muna namin. Pero di ko na may vlog yon kasi mga lang yun, mga kwento-kwentuhan na lang yung namin gagawin doon. So ito lang yung daanan namin ngayon, i-vlog natin to para makita nyo talaga yung namin, yung dinadaanan namin dati na dati may mga tulay pa dito na tutuluyan namin na kahoy. Ito yan. Ilipat ko yung camera sa harap ha. Imagine. Pero di naman to ganito dati kasukal. Kasi dati kasi ang namin, lugar na to malinis to kasi dito naman kami nakatira. Kaya hindi ganito ka siya, sukal talaga na dadaanan. Pero yung mga pilapil, as in pa rin, ito pa rin yun. Ito yung makikita na pilapil, ito yung basakan dito. Ayan. Tapos yung pinaka ko talaga, memories talaga pag umaga dito. Anong memories ko ito pag umaga? Yung kanya-kanyang mga bahay na yan. Halimbawa ang bahay na yan sa harapan na yan. Yan. Alam niyo mga pinaka-memories ko. Hindi yan yero mga bubong. Ang makikita ko dyan, makikita ko sa umaga, unang-una ko, yung mga usok. Mga usok yan na makikita mo na palatandaan na gising na yung mga tao dyan. Kaya umuusok na yung umuusok na yung mga abuhan. Tapos ito dito, mga basta napaka namin to, importanteng. Ito parang sitaw to na. No? Dati ginawa natin yung Santa Maria. Mga damo. Kahit walang bahay dito, pinuntahan pa rin namin to kasi kailangan namin puntahan.
Ang ganda naman talaga ng lugar kasi dito. Dito talaga. Ito, matanaw na mo bahay na nung abloy. Fresh air diyan. Yan kita yung lulo ko dati. Wala yan sa lulo ko. Oy, mag-picture tayo ako yan. Ha? Dito, ganyan. Saan? Dito kay Landong. Ayun, kapitbahay namin dati. Nagkwentuhan na kami, tagal namin ito. Galit na naman sila doon. Sila nag-antay sa akin. Galit na. Tara na. Kasi dadaan pa kami ng bahay ng pinsan ko. Pero sabi ko nga, di pwede mag-vlog doon. Kasi maano sila. Ma-weird sila. Kaya dito na lang tayo. Okay, tara. So, pilapil pa. Pilapil as usual. O yan. Overlooking tayo dito sa taas. Ayan, 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 ayan. 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 Lahat yan pala yan. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Dito sa kabila. Ganun din. Wah, manimahu! Muna yung silingan. Yung kapitbahay ko. Kumusta man? Na. Namin sinuman. Ito, hiram to sa akin na to dito sa akin. Shout out Shout out Marie. Salamat sa sasakyan na pinahiram mo. Oh, Marie, ito yung kotse nyo. Ito ka atras. Ha? Ito yung daanan namin dito, ayan no? Kaya silang dalawa, ang dito na nandun kami ni Kaykay para kalma lang, okay lang, sige kaya yan. Ang dalawa dito na matanda at saka yung isang bata, hey, sir, sige sir, samok sa kayo mo, kalma lagi mo doon dira. Kalma! Bis kaya di maratong ni. Asa mo na eh? No, ha? Ako ang bahay ni Kuan. Indus ko eh. Kuan eh. Doon. Jinilin. Kaya magpagiging sa Jinilin. Jinilin nga.
ka istorya. Huwag man na indugdan. Bali mo rin kwan na niya ba? Defense mechanism na ni Mamay ba? Ero na lang siya. O sa ero na lang ni Juan. Ang sana? Balik ka na. Pwede na mailis. Kaya magkasakit siya sa mamay ko. Wala na siya nag-matter analing nung usa masakit pa siya. Usa basta kinasay kauban o makaistorya niya. Oo, na yung labing klaro. Kaya may sabi, ah, siguro mong mo yung mga bana. Ah, siguro mong muna mo nga. Okay, Juan. Ano mo ka, bigyan ko ka. Mamay, ikaw dyan, ba't mo sa patlaki? Dili ko ang siyong kinabuhi. Dili. Ang alam na kuha na natin ka. Kaupan dili ay. Dili. Wala to nakuha. Dili ang lalaki ang kapartner ang iyang pangitaan. Ang iyahag yun, nagbuhi siya sa iro, kay diha niya kana bitaw ang iro bitaw, nagtuo siya nga ang iro, naminaw niya ba, mo yun na iyahang pagtuo. Ingan mo doon nagbuulit sa skilad mo plakaw, di ay hindi panginawan. Lahi, matatagal na kay Gato Gay. Di man tama ka gasto. Pero mali. Ingan mo na siya. Dito mahiro. Oo. Ang manunod kasi nila, liyan mo nila manunod karon. Bawa mo na. Dahil na ko na. Manang na ang manang. Ang mga kami naman. Eh, karon. Anak ko na Sinabi mo, wag na. Oh, ya. Tulo na lang. Tulo na lang. Si puti, si brown, yung si brown,